Isang magandang araw, isang magandang buhay. Isa na naman pong makabuluhan na edisyon ang inyo pong mapapanood at mapapakinggan dito sa Ikit ng Bayan. At dahil dyan ay ating pong makakapanayam, walang iba po, kundi ang kanilang Regional Director dito po sa PRC Cordillera. Aba, ito po at kakamustahin natin sila ng kanilang mga programa, proyekto at plano sa taong 2024. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Yeah, good afternoon. Magandang araw sa ating lahat, Tita Ala, and of course, Sir Jay, and sa ating mga viewers dito sa Balitang Northern Luzon. And of course, sa aking mga PRC staff na nandito ngayon. Yes po. So ma'am, nabanggit ko po kanina, dahil gusto po naming alamin, ano ho ba ang ating mga plano, proyekto at programa ngayong taong 2024? Kamusta po ang PRC? This year, ay the usual, yung mandato ng PRC naman is mag-conduct ng examinations, year in, year out. And as we do it, ang ating mga exams usually per profession, yan yung malalaking professions, kinakonduct natin twice a year. It can be January, then after 6 months or after 5 months, yun yung second schedule. That's for those big exams. And for small exams, these are conducted once a year naman, depende sa schedule niya. And the usual na pag after ng examination, yan na, magre-rehistro na ang ating mga bagong pasa para sa kanilang lisensya. But prior, of course, to the application for the license, mandatory yung off-taking sa kanila. It can be, mag-attend sila ng face-to-face, or meron kaming ibang modalities like online. Yung mga hindi available sa face-to-face, pwedeng naghintay sila sa online. Usually po na ginagawa natin sa online, ito po ba yung mga nagtatrabaho po outside the country? Yes, yes. Kung hindi sila available kasi, medyo matagal din yung release, scheduling mabilis ang release ng exams actually. After 3 days, after 6 days, meron na. Pero meron yung pagitan na 1 month na preparation period for the initial registration. Medyo matagal yun. Yung iba hindi na makapaghintay, probably meron nang nag-work na sa abroad. Kailangan lang nila yung license nila, di ba? Or meron nang naghihintay talagang trabaho dyan. Probably hindi siya aligned doon sa kanyang degree, pero the opportunity is there. Yes, nag-work na sila. So they cannot join sa face-to-face off-taking. So we have this modality, yung online off-taking naman na that's nice. Kahit nasa abroad, nasa US, nasa Middle East, or ngayon dito sa Southeast Asia, sa Thailand, o kaya sa Vietnam, they can join the special online. Kasi teacher po yung isa kong kapatid at nasa Thailand po siya. Kaya naman madalas po talaga, pag mga ganyan po, alam ko na nasa online siya or kapag umuwi po siya ng Pilipinas. Paano po yung renewal niyan, ma'am, ng kanila pong PRC? So yun, after ng initial registration, they are required to renew every 3 years. Online na rin ngayon. So kung meron tayong online application during examination, meron din tayong online initial registration. Then we have this online renewal, pati certifications na rin nire-request online. Pag sinabi mong online, that would mean kukuha sila ng appointment. And they have to pay online. And pupunta sila sa appointment date nila to get the documents na kailangan nila. Kung kompleto yung requirements, then we'll issue the documents na kailangan. Pero kung hindi, kailangan i-comply nila yung requirements. Like in the case of renewal. Right now, ini-implement na natin yung sinasabi sa batas natin na continuing professional development. Ibig sabihin po? Ibig sabihin, they are required to have the CPD trainings bago sila mag-renew. Ay, paano po yun? Lisensya. Paano po yung mga nasa abroad kapag ganun, ma'am? Pag nasa abroad, meron kasi tayong guidelines on that. Okay. Ang nasa abroad, pag nagpa-practice siya ng kanyang profession, ipipresent lang niya sa atin ay ang proof na siya ay employed abroad, like certificate of employment. Okay, work contract na nandun yung span ng kanyang pagtatrabaho abroad. Or pwede rin ang employment certificate from POEA. Yun ang proof na nasa abroad siya para ma-renew ang kanilang license na hindi na kailangan yung CPD units na sinasabi. At hindi na rin kailangan na sila po yung mag-face-to-face sa inyo? Right now, kailangan pa rin yun. Pero may options kasi. Either kung uwi sila, pag nagbakasyon sila sa Pilipinas, pwede yun. O kaya pwede silang mag-authorize ng representative nila. Pwede yung ganun. Through the issuance of
special power of attorney Oo, para oo. ma-process yung kanilang Mga ID papeles cards and every renewal po documents. Oo. ng PRC. Kasi yung renewal, they can do it naman online eh. Opo, Every opo. online. Mhm. Yung submission lang ng documents sa amin. Oo. So this is the online na hindi siya totally fully online, no? Kailangan i-submit mo pa rin yung requirements para, like this one, CPD units, kung Yes nandito po. ka sa Pilipinas, para lang ma-process yung renewal. For example, ako po'y nasa abroad. Ako po'y nagtuturo doon. Mhm. At okay, nakaregister na po ako sa renewal po ng aking PRC. Pero wala rin po akong pamilya dito po sa Pilipinas. Maari ho bang kapag umuwi na lamang po ako at ipipresenta ko po yung dokumento ko? Pwede po bang ganon o hindi po pwede? Pwede yung ganun. Kung wala ka namang i-authorize, you can process naman yun. Kasi usually ang ating mga OFWs, umuwi naman sila yearly. And ang kagandahan ng ngayon, 11 months prior to the expiration, pwede ka nang mag-renew. Wala pong penalty. Walang penalty. Oh. Wala rin additional payments, same pa rin yun. Opo. Ang penalty applies kung lumagpas ka na dun sa renewal period. Ay, okay. You are Meron to palang, renew this year. meron palang time frame. Every Okay. birthday kasi 3 years on your birthday, you have to renew. On or before. Yes, on or before your birthday. Pwede rin lagpas. Mga 20 days na moratorium, Opo. 20 days na allowance for you to renew. Pag lumagpas ka ng 20 days from your birth month, hindi birthday Opo. may penalty na yun na 30 pesos for the whole year. 30 lang. Grabe naman, 30 pesos lang. Hindi naman pala 3,000, hindi naman 30,000, hindi naman. In fact, 30 magkano pesos lang po, ha? Hindi Magkano kaya lang naman ang renewal pero fee? ma'am, hindi ba dahil doon kaya maraming hindi po masyadong nagre-renew? Kamakailan? Hindi po because natin of nilalahat, ha? CPD. Oo, kasi napakababa lang po, 30 pesos eh. Ayun din naman, yung iba kasi, I don't know kung some are not practicing their professions actually. ID lang nila yon. Yung iba naman, probably they are practicing their profession but nobody's checking. Possible din yon. And yung iba, wala lang talagang time na pumunta dito sa office. Or not giving time. Yeah, not giving time to do it. Every 3 years lang naman kami binibisita dito sa PRC. Oo, kasi sabi niyo, walang penalty. Biruin mo, 30 pesos. And probably yun nga, yung CPD requirements. Because starting January this year, hindi na kami tumatanggap ng undertaking na sinasabi. Utang mo yung CPD units mo. For the past years kasi, okay lang, undertaking ng undertaking. Opo. Pwede kang mag-renew pagpunta mo dito. But starting this January 2, mandatory na mag-submit sila ng 15 CPD units. So when they come here at wala naman silang may present na CPD units nila, we don't issue the ID card. Kahit na nakabayad ka na. Opo. Pero ma'am, natanong na po namin kasi po yung mga ibang teachers at saka nurse, na sabi nyo, tama yung sinabi nyo, hindi kasi sa kanila pinapractice yung profession na iyon. Pero, ginagamit lamang po nila yung ID nila kasi it's a government Issued ID. issued ID. Yes. Kailangan nila sa mga transaksyon nila sa kanilang mga negosyo. Yun ba ay okay ba yun sa PRC? Ganun na gawain ng ating publiko? Kasi pinaghirapan naman nila yung lisensya nila. Okay, Hindi naman oo. sila nagpa-practice. Gusto nila yung ID nila. So, ini-issue namin so long as nag-represent naman sila, nagbabayad naman sila, may appointment sila. Okay. Yun nga lang, may limitation this time because of that CPD units. Ayun. They have to undergo trainings, no? Opo. Or other modalities para meron silang ma-present na requirement sa amin. Para kung sa hinaharap, hindi man po natin masabi, kasi hindi naman natin alam ang ating future, baka i-practice kasi nila biglaan, yung Tama. profession na iyon. Kung merong opportunity, di ba, Oo, na mag-practice tama. ng profession. Pero kaya para napaka-importante po nung CBD na inyo, ano po CPD, CPD na inyong Continuing Professional Development. Oo, Trainings. kaya pala Yes. napaka-importante rin yan para sa mga gusto pong mag-practice na nung kanilang natapos. Because ang intent naman ng CPD is to upgrade your learning naman. Kasi lalo na if you're practicing your profession, di ba, dapat up to date ka. Yes, Sa kung anong nangyayari updated sa ka. profession mo. Opo. Pero ma'am, yung CPP po na iyan, paano po yan? Every 3 years din po ba yan? O yearly po? You can avail it yearly. Pwedeng naipon yan. Tapos, every 3 years nga renewal, di ba? Pwedeng i-submit mo sa amin on your renewal kahit anong year po yun within that 3 years. Opo. Right now, actually, ngayon ini-implement namin lahat ng trainings ng 2018. Pwede. 2018 hanggang ngayon. Pwede Ma'am, yung namin CPD na yan, ilang units po yan?
minimum of 15 units. Oh, I see. Pero syempre, we do not know, ano ma'am, yung CPD na yan, baka yung 15 units, maging 18 units, 21 units In the future, yes. Due to, we have so many amendment of the law Yes. that we need to practice as well. Kasi ang edukasyon naman, hindi tumitigil lang dyan. Meron at merong bago, parang sasakyan ba? Tama ka, Ikit. Tama. Actually, for this year, 15 units. Next year, ang i-require namin, 30 units. O, patay tayo dyan. Baka, Sakit naman ang baka ulo may ko bagong dyan, ma'am. issuance next year, magiging 45 na sa 2026. Pero hindi naman po kayo mahirapan po yung ating mga nurse at saka mga teachers po dyan. Yung Dahil po sa mga- dagdag na CPD units. Actually, kung nasa government office ka, ang dami namang trainings talaga, no? Kasi mandated naman ng civil service na magkaroon ng training, no? At least isang training ang isang staff sa isang taon. So, if you have 3 trainings in a year, Okay. makakaipon ka. The thing is, sana ay itong mga trainings na ito ay CPD accredited ng PRC para magamit nila. Ay, so useless din pala yung mga trainings and seminars na ina-attendaran po nila kung hindi po ito qualified or accredited ng CPD. Oo. Ay, They dapat can pala try. malaman nila ito po ba ay CPD accredited Or hindi. o hindi. Para at least alam nila kung sila a-attend o sila po Yes. o hindi. Kung ina-offer ito ng mga accredited providers natin, nasa website namin, sa cpdas.gov.ph, yung mga accredited na training. So, they can check doon. Bago sila mag-enroll for any trainings in the future, check mo muna kung itong ina-offer ba na ito ay talagang accredited ng PRC. Now, in the event naman na ito ay hindi accredited, pwede naman nilang i-file for the self-directed learning na modality ng PRC. Pero saglit lang, ma'am, ha? Pinag-uusapan po natin dito 15 units. Yes. Nabanggit niyo po kanina yung magdadagdag tayo. So, magiging 40 units na po. In the future. In the 30, future, 30 no? sa 30 pala. 2025. Ma'am, tanong ko lang, sa 15 units na yon sa another dagdag na units na yon sa hinaharap, kailangan ba matapos namin yun within a year? Or paano po? Cumulative, pwede. Kung magre-renew ka next year, kung magre-renew ka this year na lang ang pag-usapan natin. At Opo. 50 units ang required. Magbilang ka ng 6 years. So, 2018, lahat ng trainings mo ng 2018 hanggang 2023, pwede to doon. Kahit alin doon na accredited, basta makompleto mo yung 15 CPD units. Ma'am, dito po ba sa PRC, nagbibigay po kayo nung CPD units na yon? Or outside po talaga yan? We accredit providers. Ay, okay. But we don't give mismo yung training sa ating mga professionals. So, although sa PRC, ang binibigay lang namin is, right now is kung na-assign ka sa conduct ng exam. So, merong 2 units per day during the conduct of exams. Yun lang, ang binibigay namin diretso sa professionals. Oo. Nako, kailangan But pala there are no other trainings. sabihan ko ang aking mga kaibigan na teachers at nurse dyan, ano, dahil pasensya na kayo, kailangan yung undergo ng CPD units or else hindi din Yes. marirenew ang inyong mga license. Pero minsan kasi tamad yung mga yun. Paano po kaya? Minsan nakakalimutan din nila yung expiration ng kanilang ID kasi nga every 3 years. Opo. And there's this request na gawing 5 years. Kasi ang driver's license, di ba 10 years? Opo. 10 years na kasi. Pero ma'am, sa inyo ba okay yun? Yung Okay lang yun. Kaya lang, kung specific doon sa law, bawat profession kasi, kinocover ito ng batas eh. Opo, Kung oo. specific doon na 3 years, lahat sila 3 years. And you cannot amend the 45 professional regulatory laws. Yes. But there's this request na gagawin nilang 5 years. By the time, next na interview mo sa akin, bibigyan kita ng update kung in-approve na nila yung 5 years. Ayan, ay kung in-approve na po Kung ni in-approve. ating Vice President Sara Duterte, ano, dahil siya ngayon ang sa education. Ayun ay pagdating po sa mga teachers. Pero sa nurse, tingnan natin kung kaninong committee po yan. Pero paano po, ganito ha, ang ating pong mga teachers at nurse po ngayon, okay, sa kanila po kasi, syempre yung mga iba, karamihan, nasa abroad kasi malaki nga naman ang sweldo noon. Yes, no? Hindi po that's natin a reality. Oo, that's a reality. Natin makokontrol yan. Mas gusto nilang magtrabaho abroad. So ngayon, ma'am, uuwi sila dito sa Pilipinas, pero ayaw po nila mag-undergo ng CBD. Pwede po ba yun? Yes, tulad yun ang sabi ko kanina, they are exempted doon sa CPD units provided na ipakita lang nila na they're working abroad. Yung work contract nila or certificate of employment o kaya yung overseas employment certificate na ini-issue ni POEA.
pwede na namin i-renew ang ID nila. Walang kahirap-hirap actually sa kanila, sa mga OFW. So, yun ang tulong natin sa mga OFW. Ay, that's good. Yes. Yung CPD units na ito. Pero hindi naman po lang kaya yan dito. unfair yon sa mga narito po sa Pilipinas na ating mga teachers at nurse? Because we have to accept na sila, doon sa practice ng professional abroad, they have their own trainings din. Oh. Meron naman silang pinapakitang trainings. Mhm. The thing is, hindi yun ina-accredit ng ating council dito sa Pilipinas. Ang kino-cover pa lang nila sa ngayon ay yung local trainings. Ay, okay. Yes. So, ma'am, kung ako po, teacher ako sa abroad, pero gusto ko na mag-undergo sa Yes, CPD units dito. Yeah. Okay lang din? Welcome din sila kahit Welcome gano'n. sila because some of our providers are conducting din naman face-to-face. Meron din virtual modalities. Mm-mm. Kung interested sila doon, kasi nga, di ba, continuous learning naman talaga ang education, Opo. no? And gusto nilang matuto, they can enroll. Ay, akala ko dahil exempted sila doon, pero paano yung pag gusto nila? So, They can pwede always- pa rin pala. Yes, they can Okay, always. that's nice to know. Ma'am, Yes. natanong ko na po kayo sa mga proyekto, programa at plano. Meron pa po ba tayong karagdagang pang ginagawa para po sa ating mga PRC members? Actually, sa ating mga clients, no, kasi ang presence lang namin dito sa Cordillera ay dito lang sa Rizal Monument na ito, Oo. area na ito. We don't have provincial offices. We don't have field offices. So, what we do is we conduct mobile services. Ayun. Pumupunta kami sa Bontoc, pumupunta kami sa Abra, pumupunta kami sa even nearby Trinidad. We do processing even to some agencies. Basta nag-invite naman sila, we go. Opo. Right now, ang nakaschedule namin ay sa St. Louis University for the processing ng medical technology licensure exams. Okay, Because yes. they have more than 500 graduates, no? Plus Wow. for the pharmacist, the licensure exams, and ngayon, open na ang application ng nurses licensure exam. That is scheduled on February 13 sa SLU. After SLU, meron din kami sa Abra. Okay. On March 3 and 4 naman ito sa Bangged Abra. March 4 and 5 Ito po naman yung sa Abra. tinatawag nating PRC Mobile. Mobile services. Opo. Kami na ang lumalapit sa kanila. And we offer all services. Parang katulad po ng SSS, sa ating interview po sa kanila kamakailan lamang, meron din po silang tinatawag na SSS Mobile. Meron din po silang SSS e-commerce or e-center sa barangay. Diba? So, sa inyo po, ma'am, reach out. nagre-reach out po tayo per probinsya, munisipyo. Yes. At meron pa tayong application din sa mobile na kung saan maaari Mga po silang schools. magrehistro doon. Yes, yes. Okay. Ma'am, tayo po ba ay dapat pagka-graduate po nila ng pagiging nurse at teacher, kailangan insigida ngayon ag-register na sa PRC or paano po? Depende kasi yan sa preparation din nung bagong graduate. Kung feeling niya ay prepared na siya to take the examination, pwede siya. Pero best advice yun kasi fresh Opo. pa ang memory mo from school. Yeah. Mag-take ka na agad ng board exams kesa Totoo yung yan. magtrabaho ka pa. Tingnan mo yung long terms. Siguro less ang expense mo na on review pag ganon. Kalalabas mo lang ng university. So you have the foundation. Yes. Fresh pa yung foundation mo. Oo. So maganda kung ganon sana. Kasi yung iba, some of those applicants namin, minsan ang reason nila, ma'am, may work kasi ako, kaya ayaw ko munang mag-exam. Ina-cancel nila yung exam nila. So hindi nila iniisip na the more na pinapatagal mo yan, nakakalimutan mo na yung Totoo pinag-aralan yan. mo. Kaya maraming bumabagsak. Hindi naman po Yes. natin nalalahat, pero Yes. may It's- gano'n na instances. It's one of the reasons siguro napapagastos ka pa kasi kailangan mong True. mag-refresher course Mm-mm. by enrolling sa ating mga review centers. So, tama yung sinabi ni ma'am. Pagkatapos niyong mag-graduate, take kayo kaagad Ng ng exam. PRC Oo. exam, Humingi muna kayo sa mga magulang nyo ng allowance. Ay. No? Oo, hindi yung kumita muna. Because kung meron kang lisensya, Mas it's maganda. one of the guarantees naman na you have bigger income, di ba? Kung meron kang license. totoo po yan. Okay. Ma'am, ganito. Sa PRC mobile po ninyo na ginagawa, maliban po doon, ano pa? We To reach have, out our teachers and nurses there. during our mobile services, ito, sinasabay na namin para isang gastusan naman ito. Ang aming nire-reach out ay yung mga estudyante, grades 11 or grade 12, para sa aming career guidance advocacy program naman. I see. So, parang nina-mindset nyo na itong mga kabataan na ano ba ang gusto nyong kunin na kurso sa hinaharap.
Tama po yan, ikit. Ano ba yung interest mo? Ito yung kalinya ng interest mo. Baka naman mahilig kang entrepreneur ka, di ba? Oo. Mahilig kang magtinda-tinda sa school siguro, nag-a-assist Pwede sa kang parents maging mo. negosyante, kamag-anak. businessman. Yes, you can be a CPA in the future, yung Yan, gano'n. accountant. Yeah. Yes, kasi ang kabataan, parang ako, ako, nung bata ako, ang alam ko lang na profession ay teacher. Kasi yung teacher mo na nagtuturo, yun ang ideal mo. O kaya nurse, o kaya doktor, at attorney. Yun ang alam mong profession. Yeah. And we have these 45 professions sa PRC na pwede mo, kung saan yung interest mo, doon ka. Well-guided ka dapat. Pero ma'am, ganito lang ha, napansin ko lang ha, ewan ko lang kung natanong niyo po yung anak ninyo na mga bata-bata po ngayon, nakakalungkot po, na ipaalam po sa publiko na kapag tinanong mo ang mga kabataan ngayon kung anong gusto nilang gawin sa hinaharap, ito ma'am ang usual na sagot ngayon ha, gusto ko maging TikToker, gusto ko maging influencer. Hindi ko naman po sinasabing masama po yun, hindi po ha, pero maganda pa rin kung merong nakatatak na diploma sa bawat Pilipino. Tama po yan. Kasi trends ang mga yan. Sa TikTok trend yan. Hindi natin alam kung after 10 years, meron pa rin yan. Siguro, nag-upgrade na rin yung ating technology at hindi na TikTok ang meron. Influencing, those are skills naman talaga. Yung, siguro, may mga influencers din naman na professional. Yes po. Like yung pinafollow ko na influencer, ang tinuturo niya ay vocabulary. Those are you're using your skills naman, pero i-align mo sa profession na gusto mo rin. Ma'am, ano po yung mga challenges po na kinakaharap sa ngayon ng PRC? Meron ho ba? Yes. Ang challenge namin sa conduct ng exams ay usually yung mga fixers na nag-iinganyo na ipapasa kanila sa conduct ng exams. May nabasa ako doon, ang laki-laki. No to fixers. Yes. Doon. So hanggang ngayon, ma'am, meron pa rin palang mga. Meron pa rin yung, despite the technology, 20th century na, digitalization na tayo, marami pa rin palang mga ganyan. Meron pa rin yung nabobola, pero we always tell sa ating mga examinees, applicants, na huwag kayong maniwala dyan because at the end of the day, kung ano yung napag-aralan mo, ano ang pundasyon mo, yun ang magiging result ng examination mo. So, mag-focus lang sila sa pagre-review nila. Galingan nila sa kanilang pag-aaral and review so that pumasa ka sa board exam. Ang board exam naman, ang mini-measure niya is yung basic yung knowledge mo nung nag-aaral ka. Hindi ito doon sa practice na ng profession. Basic lang ang sinusukat mo to. That's the first challenge. Second challenge dito sa professionals naman, yung implementation ng CPD. Because I have said in the past, talagang undertaking, inuutang lang nila yung 15 units. Utang ng utang. Pag bumutang mo dito, na-renew na agad kahit wala kang CPD units. This time, now we are implementing, nahihirapan na sila. So, yun. Kung meron kaming nakakuha ng appointments, 300 na appointments today, ang nagtutuloy lang dyan is 50%. Kasi wala nga silang CPD units ng masaklap. So, we encourage these professionals na habang hindi pa kayo magre-renew ng license nyo, mag-undergo na kayo ng trainings na talagang accredited naman ng PRC, ang kanilang pinuprovide na trainings. Para hindi sayang din. Although, meron silang matututunan, pero ang purpose naman nito is compliance din dito sa ating PRC renewal. Every 3 years naman ang renewal So, isang training ngayon, next year, then another year. We have the trainings. Pero sana, totoo ma'am, sana 5 taon na lang kasi ang PRC na yan. Yes, I hope so in the future. Kaya lang, pag nakuha mo yung lisensya mo, 5 years. mo ma'am, gusto mo rin, di ba? Na sana gusto ko rin, para hindi ka nagre-renew. Tapos pag nakikita mo yung mukha mo, bata ka lagi dito. Wow! Imagine, pag present mo yan. Valid ID please, titingnan-tingnan ka, Wow! Para hindi hassle. Diba yung itsura, papirma na lang, ma'am, yung signature mo na lang ang compare nila, pero yung mukha siguro, ikaw ba to? Pero ma'am, okay, napag-usapan na po natin yung inyo pong mga plano, programa at proyekto sa taong ito sa PRC. Ganyan din po yung mga challenges po na kinakaharap po ng PRC sa kasalukuyan. Meron pa po ba tayong mensahe po sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig? Mga karagdagan na rin po na impormasyon. Yes, I would like to reiterate yung aming laging sinasabi sa ating mga applicants for various examinations
3 months prior to the conduct of exams, mag-apply na po tayo. Huwag na nating hintayin yung deadline saka tayo nag-apply. Because when we apply ahead of time, kung merong kulang yung documents natin or yung documents natin ay hindi na-up dun sa requirements ng professional board ninyo, you have ample time to comply before the deadline. And second, kung mag-exam na po kayo, huwag po kayong maniniwala dun sa nagsasabing ipapasa kayo sa inyong examen because at the end of the day, it's your knowledge, gained knowledge that will help you in passing the examination. Kung ano yung natutunan mo dun sa degree mo 4 years, 5 years ago, yun. And sa ating mga professionals, yun, sinasabi po, gusto namin parating sa inyo na this year, kailangan pong mag-comply po kayo ng 15 CPD units para sa ating renewal ng ating mga ID cards. If there will be some announcement na mangyayari in the near future, all of these are posted sa ating FB page. Encourage namin kayo na i-follow, i-like and follow ang aming FB page because there are important advisories na lagi namin pinopost doon. Hindi namin kayo na-reach out per province, pero we are trying our best to schedule at least once a year yung makarating sa inyong probinsya, sa inyong munisipyo for the processing of your PRC requirements. Again, nakapost po yan sa ating FB page. And let's optimize technology. You can email us at car@prc.gov.ph para sa inyong concern. Hindi nyo kailangan pumunta dito sa office para lang magtanong or whatever queries. I-type nyo lang, then send sa email. We'll surely address the same within 3 days. Or, mabilis na nga naman ang aking secretary at mga staff na sumagot. Usually, within 1 or 2 working days naman sila sumagot. And we have also this helpline. Kung hindi kayo makapag-send sa email, meron kaming mga helpline numbers nakaposted sa aming Facebook account. You can always contact us. There you go. So, napaka-reachable po ng ating PRC Cordillera. Kaya naman, yan po, meron kayong natutunan ngayong araw na ito na maaari nyo pong ibahagi sa inyong kapwa at i-apply sa inyong sarili. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayong araw na ito. At lagi nyo sanang tatandaan, di pa nagkaykay sa mangiwanwan, itinaranyag na pagsayaatan. I am yours truly, Ikit ng Bayan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you, Ma'am. Thank you. Nice meeting you also. Thank you for